Siyempre, ano ba, dati suporta, siyempre, baka nabigyan Kaibigan lang talaga yung sa ako. Tsaka, hindi dapat na mapagdaan sa'yo na ito. Hindi mo na kung Yun yung masama. Alright. Okay. Sa isang relasyon po, no, mapa girlfriend, boyfriend, mag-asawa, syota, mag-jowa, magkarelasyon, no? Kahit na anong edad pa natin, no? Kahit po matatanda na tayo, communication is the best, no, way para magkaintindihan yung magka-partner, magka-asawa, mag-jowa, no, couple. Yung communication po ay dapat laging open. Dapat willing po kayong makinig sa isa't isa at sasabihin niyo po yung nararamdaman niyo na sa inyo mismo nang gagaling. No? Hindi po dapat naglilihim. Dahil mabubunyag at mabubunyag din yan balang araw. Okay, bakit ko po ito nasasabi? Kasi ito po yung nangyari actually. Dito, no, sa final episode, no, I hope this is final episode ng pagtatapos ng love team ng Edu and Beyonce or ng EDC, no? Magtatapos na kasi si Beyonce ayaw na ng love team pero nasa kalinga pa rin siya. Diba? So, officially, yung naging live stream, I mean, yung content ni Kalinga Prab kahapon sa pag-uusap ni Edu at saka ni Beyonce, wala na talaga sila. Friends na lang sila. Okay, ganun na yung kinahinatnan. Why? Because of the communications. Bottom line ng mga nangyari is the communications. And kasi nga, may naririnig si Beyonce, may nakikita si Beyonce, and kasulad nung sinabi ni Supermac, nabanggit ni Supermac na pihikan sa babae si Edu. Diba? Nasa live din ni, ni Supermac. No? Nung narinig ko yun, aba po, iba ito Oh. Diba? Masyadong one-sided si Supermac na sa mga sinabi niya. It's all about defending Edu. Indirect. No? So, para sabihin niya yun, so anong nangyari? So, totoo yung sinasabi ni Beyonce na si Beyonce lang nagmahal kay Edu. No? And dito, sa isi-share ko po sa inyong content, no, na video na kung saan nga yung nasabi, mukha, no? But, kung susuriin po natin yung buong kwento nilang dalawa, yung communication nila, medyo lumabo. No? Lumabo ng lumabo, and may mga taong nakapaligid. Mga sausawero at sausawera. Yung mga marites, no? Yung mga gustong magka-content. Okay? Ako po, gumagawa ako ng content na to just to give my opinion, and I'm not against to anyone. I'm just basing my reaction based on what I understand at yung mga sinabi, narinig, nakapanood natin. No? So, doon lang ako nagbabase. That's why allow me to play some portion of this video para po marinig niyo mismo galing sa kanila. At bago po ako magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit notification bell para maging aware kayo sa akin ng upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay, so allow me to share that portion, no, video. So ito po yung paghaharap, no? Paglalabasan na, no? Lalabasan na si Beyonce at saka si Edu ng kanilang mga salubin sa isa't isa, no? And sama nito, si Edu kasi nagpapaawa ito. Tingnan natin kung bakit nasabi ni Beyonce yan. No? So allow me to play this portion ng video, no? Alam niyo, pansinin niyo yung nanay ni Beyonce. Affected na affected yung nanay ni Beyonce para sa anak niya. No? Kasi na, nafe-feel niya siguro.
yung nararamdaman ng anak niya. And normal sa nanay yan. No? Ang tatay medyo kalmado. Pero yung mga nanay, sila po yung nagiging unang emotional, no? Kapag nasasaktan yung mga anak nila. And dito, makikita niyo yung mga naging reaction ng nanay ni Beyonce. Kung paano umiyak si Beyonce, yun din po yung iyak ng nanay niya. Tingnan niyo po, habang pinapakinggan niyo yung sinasabi niya. Segue lang konti Alam niyo, may mga anggulo si Edo na ay pagkakahawig ng konti kay Brother Jose. Joke lang po yan. Tingin ko lang okay, kaya magkakamag-anak nga to. Kasi pinsan din nila Kalinga Prab di ba, Brother Jose? Tingnan nyo, may mga anggulo, may mga, o baka yung buhok. Ito lang yun natin. Napansin ko lang Nalaya ka sa akin na Okay naman tayo. Okay naman na tayo, Pastor. Nakapaligid na lang tinatapos sa atin. Yan. Yung mga nakapaligid na lang ang nagpapagulo sa atin. Kasi nga nasa social media, love team, may kanya-kanyang sinusuportahan. Same thing with Rochelle. Diba? Si Rochelle at saka si Roel. Isa sa mga sumira sa kanila yung mga kapaligid. Yung mga kanya-kanyang supporter. Same thing with this. Masisisi ba natin sila? Of course not. Nasa sokmig tayo. It seems katulad din lang ng nag-aartista yun. Kasi may mga sumusuporta, may mga sumusubaybay. No? So, yung mga nakapaligid na yan, actually, kung minsan sila yung nagpapalala. No? Yung mga kanya-kanyang supporter. Yun yung medyo siguro nabigyan ng pansin din nilang dalawa. Yung mga nakapaligid. Kaya nga, siguro, yung communication nila, hindi ganun kalawak, no? Para masabi ni Beyonce yan, na naapektuhan sila ng mga nakapaligid. And for me, it's wrong, no? Dapat silang dalawa, dahil parte sila ng social media, and especially Edu, kasi parang mas matanda si Edu and si Edu is a vlogger, di ba? Kumbaga, kung di man siya vlogger, alam niya yung ginagawa ng mga pinsan niya kasi active siya. Alam niya. So, kumbaga, mas dapat siya yung nakakaunawa. Okay? And of course, hindi natin pwedeng alisin kay Beyonce na dapat naunawaan niya rin. Na dapat hindi sila nagpa-apekto sa mga Marites, Marisol. No? Yung mga may kanya-kanyang agenda. May mga kanya-kanyang agenda yan kaya nagagawa nila. No? Hindi ko sinasabi, no, na yung iba dyan, hindi ko sinasabing lahat, hindi ko sinasabing may ganung vlogger na sa Kalingap, I'm not too sure. Pero yung iba dyan kasi gumagawa ng kwento para may mapag-usapan. Diba? Alam naman natin, pag may napag-uusapan, may chismisan, gustong-gusto ng mga viewers ng Pilipinas yan. Mas nagkiklik yung isang vlog kapag may issue. No? So, hindi maalis na maaaring ang iba dyan gagawa ng kwento para magkaroon ng pag-uusapan, so na napapaniwalaan ng both side. Then, that's why nasasabi yan ni Beyonce. Okay, tawag ka na kita. Ano ko na lang, huwag mo na lang channel, huwag mo na lang din paasahin yung mga viewers ba na, na parang mahal na mahal mo, huwag mo na panayin sa kanila, ipapaka sa kanila na gano'n. Kasi, Grabe, yung punas ni Beyonce ng luha niya. Kasabay ng nanay. Ngayon, paramdam mo yung sakit na nararamdaman ng nanay ni Beyonce para sa kanya. Kasi siya yung parang lumalabas na masama sa iba. Diba? Kaya nga nagkakaroon si Kalinga Prab ng mga issue about utang na loob. Diba? Naklinaro ni
Kalinga Prab. Which is correct. Walang may utang na loob sa kanila dahil pare-pareho nilang ginusto yan. So parang doon nababalikan si Beyonce. Wala siyang utang na loob na hindi dahil kay Edu. May mga ganun pang sinasabi sa Supermac. Diba? Hindi naman sisikat si Beyonce kung hindi dahil kay Edu. What the fuck? Paano ka sir nakasiguro doon? Paano sisikat si Edu? Paano sisikat si Beyonce? Sumikat sila dahil magkasama sila sir. So maraming mga talagang external na mga bunganga yung nagkatagdag ng kasisiraan nito. Hindi na pupunta yung mga doon. Huwag na magpaawa. Huwag na magpaawa ka. Parang nasasakit ka sa tingin. Okay, nagpapaawa nga ba si Edu? Nagpapaawa nga ba siya? Well, I cannot say because hindi naman ako nakakapanood pa ng mga video ni Edu. May nasisilip ako pero I don't think that's enough para masabi kong nagpapaawa talaga siya. Pero kung babasihan mo yung mga ibang vloggers, katulad niyan, diba? Yung pagdidepensa ni Supermac. Aminin natin sa hindi, yung live ni Supermac is more on nasa side ni Edu. Nasa side ni Edu. So, kung nagmumukhang kawawa si Edu, yun ay dahil sa mga taong nagsasalita para sa kanya. Para sa kanya. So, ganun lumalabas yun. Hindi man yun ang nararamdaman or gustong ipahiwatig ni Edu, pero yung mga taong nakapaligid sa kanya, yun yung pinapalabas. Diba? Yun yung pinapalabas. And of course, it goes to Beyonce din. Diba? Kaya maraming nagbabash sa kanya. Diba? Kaya kung ano-ano nasasabi against sa kanya. So, kung nagpapaawa ba talaga si Edu, ano ba yung proof ng iba sa inyo? Yeah? So, leave a comment in our comment section. So, gagawin ko ba naman lahat ng yun kung walang dahilan? So, there's a reason. Yeah? So, I don't know that reason. Pero, kumbaga, yun yung sinasabi kong lack of communications. Lack of communication. So, merong mga hindi nagugustuhan si Edu sa ginagawa ni Beyonce. At Kasi yung sa mga gusto ko nito namin. So, syempre, mahirap pa maneuver sa amin. Alam ko niya kuya na gusto ko nito. Umaya pa rin ako sa Sabay ko pa ako kuya simula nung talagang may nalalaman na ako na. So, may nalalaman si Beyonce. Lack of communication pa rin. May narinig ka, may nalaman ka, may duda ka. Partner mo yan, jowa mo yan, boyfriend mo yan, girlfriend mo yan. Di ba mas magandang itanong mo muna sa kanya? Diba? Hindi naman porke nagtanong ka, nagsiselos ka na. Well, of course, fortune of it. Diba? Nagsiselos ka. But, for you to keep it to yourself, diba? Pinapalaki mo lang yung pagdududa mo doon sa partner mo. Which is not good. Diba? Kasi hindi naman mahuhulaan ng kapartner natin yan kung yung iniisip din nila is totoo or hindi. Diba? So, we need to tell them. Kahit na yan ay maliit na bagay, as long as yan ay pagdududa, sabihin mo at dapat sasagutin ng kapartner mo ng totoo rin. So, yun yung nangyari. Diba? Mayroong hindi nagustuhan si Edu sa mga nakita niya kay Beyonce. Same thing with Beyonce. May mga naririnig si Beyonce na hindi maganda against kay Edu within the relationship. Hindi niya sinabi. Diba? Totoo man talagang lahat. Yun lang talaga yung kasalanan ko yung nagkakaroon ako kayo. Pero tanong kasi, gusto ko ba kanya? Or nagkaroon ka ng feeling sa kanya? Pero bakit sa ako? Yun nga, lahat ng pag-aalalay lang. Walang yan. No,
Oo, natitis pa rin sila. Kaya, Mahal ko talaga kayo sa sasabihin. kasi nung una, syempre, ang team suporta, syempre, baka nabigyan Kaibigan lang po talaga yung tuloy sa akin. Tsaka, hindi dapat na mapagdaan sa'yo na ano. Hindi mo na kumaiwan. Yun yung masama. Na friends lang talaga. And si Beyonce, may naging totoo. Minahal kasi. Pero kay Edu, no, kaibigan. Okay, sabihin natin, nag-umpisa sa love team. Pakilig. Maring walang feelings nung umpisa. Kaya lang, galing mismo kay Beyonce. Ha? Hindi ko masasabing napilitan lang si Edu nung sinabi niya. Alam niyo kasi, kapag mahal niyo yung isang tao, sasabihin niyo po ng diretsahan yan. No? Ipaparamdam mo yan. Kahit na wala na kayo. Kung talagang mahal mo yan. Diba? Kukontrahin mo yung sinasabi nung isa. Katulad niyan. Diba? Sinabi ni Beyonce na talagang kaibigan lang sila. Bakit hindi man lang nilinaw ni Edu? Oo, umpisa kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Pero bandang huli, minahal na kita. O mapamahal ka na sa akin. Naging special ka na sa akin. Wala. Ganyan lang yung ginawa ni Edu. No? Siguro nga, dahil nga hindi sila nag-uusap ng maayos. So, slowly, they drifted apart to each other. And, baring may nakahanap, no? Or mas ginusto ngayon ni Edu na manahimik. Kasi yun ang sinasabi ni Supermac. Pihikan sa babae si Edu. So, maring may katotohanan or dahil lasing lang si Supermac. No? Pero dito kasi, ito, correct me if I'm wrong, these are just my opinion. No? Yun yung sa akin. Kahit nasabihin natin sa umpisa yan ay love team lang. No. Natuwa kayo sa nagkaroon kayo ng ka-love team katulad sila. Maaaring sa umpisa, no? Ganun yung feelings nila sa isa't isa. Pero as the days goes by, dahil lagi kayong magkasama, lagi kayong pinagpa-partner, no? At nakakabuo kayo ng mga supporters, no? Kayo mismo unti-unting nadidevelop. Which is yun yung nangyari siguro kay Beyonce. No? Unti-unting napamahal sa kanya si Edu. Or talagang crush niya na si Edu. Diba? Kasi doon naman nagsimula yan eh. Dahil vlogger nga si Edu. Diba? Na-scout nila si Beyonce. So, maaaring may gusto na talaga si Beyonce. Ang problema kay Edu. So, kung na-develop man si Edu pa unti-unti, nagkaroon siya ng ganong pag-iisip kay Beyonce, so maaaring nawala yun. So, kumbaga, seriousness of love na naramdaman ni Edu, maaaring hindi 100%, or maybe it really affect yung naka-affecto yung lack of communication. So, the bottom line ng kwento nila na to is yung impluensya ng paligid, no? At yung miscommunications. Okay? Yun yung nawala sa kanila. Yung pinag-uusapan nila, yung nararamdaman nila sa isa't isa. Siguro nagpapakiramdaman sila dahil na love team lang sila nag-umpisa eh. Baka yun yung iniisip nila. Okay? So, para sa akin, sayang kung ano man yung meron sila. But, hindi mo na dapat ituloy yung isang bagay kung wala nang nararamdaman yung isa. Diba? So, sa kasong to, parang my opinion, okay? O nang nag-trip away si Edu. No? Siya yung nawala ng gana. Okay. Kaya gano'n na lang kasama yung loob ni Beyonce. Okay. Hindi po ako nakaside sa kahit kanino. Yun po ay opinion ko. Ngayon, kung may iba po kayong opinion, leave it on our comment section. Pag-usapan po natin. Dahil maaaring ang sa iba sa inyo talagang marami nang napanood, nakita nyo yung buong sitwasyon, baka may mas alam kayo. Dito po para pag-usapan at pahabain pa. Just to straight things up. Kasi saradong libro na to, I hope, no? Yung issue ni Beyonce at saka ni Edu. Pero yung issue ng mga vloggers within this Kalingap community, yun ang hindi ko alam. Hindi ko alam kasi Dr. Love, July Paunil, Bopil, and others. No? Cell TV, Sangkay.
Marami po to. No, marami po to. So, maaaring tapos na yung EDSIN, no? Pero ewan ko lang yung mga vloggers. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa vlog na to and hanggang dito na lamang. Maraming salamat.